Sino kaya ang kapalit ng fake news nila? No? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napapansin ko ha, kada nagpe-fake news ho sila, kada nagpe-fake news po sila, mga kababayan, meron pong may pamalit po doon sa kanila eh. Ronel Fernan, Manoy Mark, marhay na banggi sa Indo Gabos, 142 likes, sabi ni Sir Ronel Fernan. Hindi ko po naintindihan pero maraming salamat po. Ano? Sabi ni Marge Barcebal, ni Marge, bumabalik sa kanila kung ano ang kanilang masamang hiling sa kapwa. Ito si Eloy Burgis, Bugris. Siya nagpakalat ng fake news na sinasabi na nasa stage 4 pro. Kaya madaling mga sumikat yung mga DDS talaga, ano? Yung mga DDS na mga vlogger, no, madaling sumikat, ano gagawin? Pakalat ka ng mga stage 4 cancer, stage 4 cancer. Tapos ang mangyayari, mamukat-mukat mo, malalaman mo doon sa kanila na lagasan na naman. Kagaya nung sinasabi ko, pagka hindi nag-ehersisyo yan, malamang ang ending niyan mapalapit kay San Pedro agad-agad dyan. Di ba? Eto. Ngayon, mga kababayan, nasaan na ba tayo? Nandito pa din. Hindi. Basahin ko lang ito. Magandang balita, GSIS, yung sa GSIS, mga bossing. No? Sabi dito, GSIS refunds. Sandali, mabilisan lang ito. Saan ba yun? Pasensya na ho, medyo mabagal ang ating computer ngayon dahil kahit nagbayad ako ng internet dito sa hotel, mabagal pa din. No? Ito, basahin ko lang. No? GSIS to refund 19 billion to members, pensioners, under Balik Ginhawa program. The government service insurance system, GSIS, has begun implementing its Balik Ginhawa loan relief program aiming to refund 19 billion to approximately 1.37 million qualified members and pensioners nationwide. The initiative follows a directive from President Bongbong Marcos Jr. to ease the financial burden of the Filipinos amid ongoing economic challenges. The program, formerly known as Loan Moratorium through FEPAD, provides cash reimbursement equivalent up to 3 months of loan payment. Ganyan po itong gobyerno na ito, mga bossing talaga. No? Talagang tuloy-tuloy na ang kapakanan ng bawat Pilipino ang iniisip po. Unfortunately, may mga kababayan tayo na nabulag, no? Nabulag dahil doon po sa pagsamba, mga bossing, sa kanilang mga iniidolo. Sabi ni Sir Ronel Fernan, Manoy Mark, meaning ng marhay ay magandang gabi sa inyong lahat in Bicol. Naku po, napakaganda ng Bicol. Napunta na ho ako dyan No? Napakaganda ng Bicol. Tapos, yung mga kadalagahan dyan, naku, sandali, putik na yan, nandito pala yung misis ko. Okay, sandali, saka na natin pag-usapan yun na. Next time na lang ho. No? Pero maganda ang Bicol, mga bossing. Anyway, Bicol, naku, putik ko, naglagyabang pa. Taga Bicol. Saan kayo sa Bicol? Uwas. Uwas. Taga Uwas yung, yun, taga Bicol pala yung miss. Oo nga, taga Bicol sila. Siya yung sinasabi kong magandang dalaga doon. Kaya napangasawa ko. Ha? Say it again. Bicol. Say it again. Say Bicol. Bicol. Ngayon, mga bossing. Sabi ni Joel Q ng Cereza Force, thank you sa update, boss Nino. Hindi pa tayo tapos. No? Mahaba pa to. Legazpi kami. Ayan. Hindi, minsan, mahaba lang masyado No? Mahaba lang masyado biyahe papuntang Bicol Dapat eroplano. Kung may eroplano, nako, mamayat-mayain ko yan. Ngayon, mga bossing, nasaan na ba tayo? Dito naman tayo. Eto
Ewan ko lang, no? Sabi naman po ni Congressman Martin Romualdez, mga kababayan, ay haharap sandali. Nasaan ba yung materials puertes natin doon? No? Sabi ni Congressman Martin Romualdez, haharapin naman daw ho niya, mga bossing, kung ano man, no, yung ikaso ng ombudsman. Ako bilang isa sa hindi naman sumusuporta, no? Pero naniniwala na walang kalokohang ginagawa itong si Martin Romualdez. Dahil bakit paulit-ulit naman po mga kababayan yung sinasabi nila na kesyo kasama. Pero wala naman po mga naipapakitang mga ebidensya doon sa tao. Ang ipinapakita nila, yung mga mali-maleta, yung mga video-video daw ho,